Magandang umaga po. Narito po uli ako, si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. At patuloy po akong magbibigay sa inyo ng mga mungkahi o mga ideas kung paano natin matutulungan ng mga farmers. Kasi alam po ninyo, sa mga panahong ito, hindi pa rin po makalabas ang grupo namin. Kaya hanggang ngayon, ganito pa po ang ating ginagawa. Gumagamit kami ng Facebook. Diyan po namin ipinapakita yung aming mga gustong iparating sa inyo. Kasi alam namin po, kayo sa ngayon nagtatanim, lalo yung gulay. Dire-diretso ang tanim yan. Ang palay, mais, darating na rin po ang season. Kaya nga po, regular kaming gumagawa ng mga aktibidades na ganito para kahit po hindi kami makalabas, makakapagparating kami sa inyo ng mga magagandang mensahe para po matulungan natin, magabayan kayo at makakuha kayo ng magandang ani sa inyong pagsasaka. Maghintay lang po tayo ng mga 3 hanggang 5 minuto para po bigyan nating daan yung mga huli pong magbubukas ng kanilang Facebook. Okay po, bago ko muna simulan po, gusto kong ipakita sa inyo yung mga winners natin na sumagot po doon sa quiz na pinadala natin last time po bago mag-umpisa yung ating talakayan. Ito po, mananalo po o nanalo kayo ng 2 botelya ng Yara Vita Teprosin. At makikita po ninyo sa screen, ayan po ang mga pangalan ng mga nagwagi. Okay, 5 po sila. Ipaparating po namin sa inyo kung paano ninyo makukuha yung premyo ninyo. At makakaasa naman po kayo na yan ay magandang magagamit ninyo para po sa darating na taniman. Okay, si Edna Marquez, si Juke Kaasi Berry, Wendell Dulfo Mausisa, Mark Jomari Espina Magnaye, at saka si Jan Kapundokan. Yan po ang 5 mapalad na nagwagi ng 2 botelya ng Yara Vita Teprosin NP Zinc. Congratulations po! Okay po. Okay, para po malaman ninyo ang kung paano makiklaim po yung aming sinabing premyo, i-check lang po ninyo sa Facebook at doon po ninyo makikita kung paano ninyo or paano namin maibibigay sa inyo po. Okay. Kagaya po ng dati na bago ako mag-umpisa ng presentation po, lalabas or magpapakita po uli ako ng katanungan para po ito yung mga sagot ninyo, maganda po magiging gabay para sa amin para lubos na matulungan namin kayo. Kasi dito namin ibabase yung magiging programa namin sa mga darating na linggo po. Okay po, sa katanungan po, ayan, nalilito po ba kayo sa pag-identify ng sakit at ng nutrient deficiency sa inyong mga nakatanim? Sagutin lang po ninyo ng oo o hindi. At yan po, titingnan po natin. Yan, malaking tulong po talaga ito para sa paggagawa ng aming mga susunod na mga plano para po sa inyong mga magsasaka. Okay, ngayon po, umpisahan na natin ang presentation. What are the different groups of plant nutrients? Kasi yung mga ginagamit po nating mga abono o yung mga sustansyang ipinapakain natin sa halaman, meron po yang iba't ibang grupo. Okay po. Okay. Meron tayong tinatawag na macro elements. Yan ay nagtataglay ng nitrogen,
phosphorus, potassium. Okay, meron tayong secondary elements na ang laman po niyan ay magnesium, sulfur, calcium. At meron po tayong tinatawag na trace elements or yung microelements na marami po yan. Pero ang kailangan lang po ng halaman yan, kaunti lang po. Kaunting-kaunti lang po. Pero kahit sabihin ninyo na kaunti lang ang kailangan yan, kapag hindi po ninyo ibinigay, malaki po ang magiging epekto sa inyong ani, sa tindig ng inyong mga pananim. Okay. Ang mga nabanggit ko kaninang mga sustansya, meron niyang kanya-kanyang trabaho para sa paglaki, pagbunga, pagbulaklak, para kayo makakuha ng ani. Okay. Kung hindi po natin ito maibibigay, ayan, makakakita tayo ng mga sintomas na maaring makasama or makabawas ng ating ani. Kalimitan po, ang mga sintomas na nakikita natin ay yung tinatawag nating, meron tayong chlorosis, naninilaw yung dahon, necrosis, natutuyo, pagka natuyo, malalaglag yung dahon, at kalimitan po, meron kayong makikita dyan. Bakit doon ko lang nakikita sa matandang dahon? Bakit doon ko lang nakikita sa batang dahon? Yan po. Okay. Ang mga sustansya po, yung sinasabi nating macro, secondary at nutrients, ayan, makikita po ninyo, meron po yan kung saan ninyo makikita yung deficiency. Okay. Yung NPK natin, yan yung tinatawag nating biggest player po sa nutrient utilization ng halaman. So, ibig sabihin yan, kung yan yung pinakamalaking ginagamit natin, yan yung kalimitang makikita ninyong nagkukulang sa inyong mga pananim. Okay. Yung sa mga susunod na slide, ipapakita ko po sa inyo kung papaano natin or saan natin makikita ang diferensya or yung tinatawag nating nutrient deficiency. Okay. May mga sintomas po na doon lang natin makikita sa matandang dahon. Kagaya po niyan, makikita nyo yung nitrogen. Sa nitrogen, ang pinapakita po niyang kalimitan, naninilaw yung dahon. Kasi normally, ang dahon po niyan, kulay berde. Pero kapag kapo yan nanilaw, makikita po ninyo, ayan, magduda na po kayo na meron kayong kulang sa nitrogen. Kung phosphorus naman po ang kulang, kalimitan, ang pinapakita po niyan ay ang dahon ninyo magkukulay ube. Yung mild po niyan, yung mild deficiency, kumbaga hindi masyadong mataas pa ang kakulangan sa phosphorus, medyo mahirap po yang makita. Pero kapag gumarabi na po yan, ayan po, lalabas yung kulay ube na dahon. Okay. Meron din po tayong tinatawag na potassium, kung saan ang ipinapakita naman po nitong sintomas, naninilaw ng umpisa po, tapos habang tumatagal, matutuyo po yung kanyang tabihan ng dahon. Yung gitna po, berde po yun, pero ang distinctive, yung pinaka makikita ninyo, masasabi nyo dahil sa phosphorus yun, ay dahil natutuyo po yung tabi. Sa magnesium naman po, ayan, sa matandang dahon din po ang mangyayari niyan. Pero makakakita kayo ng hugis. Yung kalimitan po niyan, hugis triangulo sa puno ng dahon. Or dili kaya po yung ugat niyan kulay berde, yung pagitan ng ugat niyan ay kulay dilaw. Yung tinatawag po nating interveinal chlorosis. Ang dito po sa magnesium, yung makikita nyo, yung nasa kaliwa, yan po ay sa kamatis. Okay po. Yung sa kanan naman po, yan po ay sa hindi ko masyadong makikita. Ayan po, sa kon po yan, sa citrus po. Okay po. Sa taas naman po, yung potassium, yan po ay sa sitaw, yung sa kaliwa po ay sa ampalaya. Okay po. Ngayon, nabanggit ko kanina yung paninilaw nakikita sa matandang dahon, yung pagtutuyo sa matandang dahon. Ngayon, merong sintomas na kapag sa batang dahon po nakita, ibang nutrient po or ibang elemento naman po ang kulang natin. Kagaya po pagka-iron. Ang iron, yung paninilaw o yung pamumuti niyan, doon lang po sa talbos. Doon sa pinakabatang dahon, doon po nyo yan makikita. Kapag zinc po ang
kulang naman ang makikita po ninyo sa talbos. Kumbaga yung tinatawag nating nagbubungkos yung talbos niya, maikli yung tangkay ng dahon, at minsan po pumapayat yung dahon, kagaya po ng makita nyo yan sa ibaba, nasa sili, pumapayat, mahaba yung dahon. Yan po ang makikita nyo, at kapag kulang po yan, makakaasa kayo, hindi po magbibigay ng bunga ang inyong pananim. Okay. Karagdagan pa rin po doon sa mga nakikita natin na batang dahon, kapag kulang kayo sa copper, mapapansin po ninyo, yung batang dahon, tumitiklop po yan. Batang dahon lang po ang titiklop dyan. At kapag yan ang nakita nyo, titiklop ng pataas po yan, ang kalimitan pong sagot dyan, kulang kayo sa copper. Okay. Mayroon din po tayong mga sustansya na pwedeng lumabas sa matandang dahon, pwedeng lumabas sa batang dahon. Ang example po dyan, manganese, makikita po ninyo. Ang nangyayari po dyan, patsi-patsi yung pagkadilaw niya, hindi naaapektuhan yung laki ng dahon. Normal pa rin yung laki ng dahon, pero makakakita kayo ng naninilaw sa dahon, patsi-patsing dilaw. Pag tumagal po yon, hindi kayo nakapagbigay ng sustansyang kailangan niya, mangyayari po doon, matutuyo, mabubutas yung dahon. Okay po. Mayroon din po tayong mga sustansya na hindi nyo basta nakikita sa bata o matandang dahon. Antimano, ang tatamaan po niyan ay bunga. Kagaya po nito kapag calcium po ang kulang. Yung tinatawag nating blossom end rot, yan sa kamatis. Yung blossom end rot din po sa sili. Kumbaga, yung dulo ng prutas, yan po mabubulok. Kapag ka po ganyan ang inyong mga aanihin, naku, sayang po, hindi po mabibili yan. Sa boro naman po, ito po ang karaniwang makikita ninyo, pumuputok po yung laman, yung kagaya niyan, patatas po at saka sa carrots. Sa kamatis naman po, kung kulang kayo sa boron, makikita nyo, merong espasyo doon sa tabi ng pagitan ng laman at saka po noong balat. Yan po, kapag nagbukas kayo ng kamatis, ganyan yung makikita po ninyong laman. Ibig sabihin po niyan, kulang kayo sa boron. Okay. Ito po, meron pa rin ako, babalikan ko rin po para medyo magabayan ko kayo, mabigyan ko kayo ng ideya. Itong dalawang slide na aking ipepresent po, medyo mas maganda po, meron kayong kopya nito para sakaling makakita kayo sa bukid, pwede po ninyong balik-balikat ito. Okay, halimbawa yung sintomas nakita ko sa matandang dahon. Okay, tingnan mo kung buong dahon ba yung apektado. Kung buong dahon ng apektado, light green siya, okay? Proceed ka pa, mag-analyze ka. Tingnan mo, meron bang kulay ube ang dahon mo? Kung merong kulay ube ang dahon mo, ayan, makakapagsabi ka na, ay, kulang pala ako sa phosphorus. Pero kung halimbawa, light green ang kulay, walang kulay ube, okay? Pero meron kang tinatawag na natutuyo na bahagi ng dahon, ibig sabihin, hindi pala, ang dahon mo, purong kulay dilaw. Wala kang nakikitang mga spot-spot. Ang sagot dyan, meron kang problema sa nitrogen. Okay. Kung meron kang nakikitang mga natutuyong bahagi, ayan, molybdenum ang sagot niyan. Ngayon, balikan natin. Kung halimbawa, yung dahon mo ay tinatawag natin na localize yung tinatawag na chlorosis. Okay. Hindi yung buong dahon, kundi spot-spot lang. Ayan. Siyasatin natin ng kaunti ulit. Tingnan mo kung meron bang mapula o mga bahagi na namamatay. Kapag meron yan, ibig sabihin meron kang kakulangan sa magnesium. Okay. Kung halimbawa naman nasusunog yung tabi ng dahon, ayun, potassium ang kailangan. Okay. Kung halimbawa naman po ang nangyayari ay wala kang yung interveinal chlorosis, ang ibig sabihin niyan, hindi verde yung dahon, hindi verde yung ugat, chlorine o chloride ang problema mo. Okay. Ngayon, sakaling ang sintomas ay makita mo doon sa tinatawag nating batang dahon, ito naman yung iyong gagawin. Okay. Puntahan mo yon, okay, tingnan mo yung dahon, tapos i-check mo. Kamusta ba yung talbos? Yan. Kung ang talbos ay namamatay,
Okay, i-check mo ngayon. Ano yung nangyayari ba? Yung talbos ba ay pumipilipit? Kapag pumipilipit yan, ang ibig sabihin yan, kulang ka sa boron. Okay, kung hindi naman yan pumipilipit pero ang nangyayari dyan ay bumabaloktot, tumutungo, tapos matutuyo, mamamatay, ibig sabihin, kulang ka ngayon sa calcium. Okay, kung halimbawa yung talbos mo hindi namamatay, ayan, tingnan mo kung meron kang chlorosis, naninilaw, tapos wala ka namang intervenal chlorosis, so ibig sabihin yan, iisa yung kulay ng dahon mo. Okay? Ang ibig sabihin yan, meron kang problema sa sulfur. Okay. Kung halimbawa naman ang iyong batang dahon ay yung dulo ay natutuyo at namamatay, copper ang iyong kakulangan. Okay. Doon sa punto naman na mayroon kang paninilaw ng dahon tapos yung ugat ng dahon ay berde, ang kalimitan pong nakikita dyan, kung halimbawa po mayroong matingkad yung pagkaberde nung iyong ugat tapos dilaw na dilaw yung pagitan ng ugat, iron ang problema. Okay. Kung halimbawa naman walang distinction, bahagya lang yung pagkakaiba ng kulay, manganese po ang problema mo. Okay. And then, doon sa panghuli, okay, kung halimbawa naman po, ang nangyayari nga doon sa talbos ngayon ay bumabalo, yung kumukulot, tapos hindi mabilis ang paglaki, zinc po ang problema dyan. Okay. So, medyo parang technical itong dalawang slide na to, pero ito po yung pinakamagandang gabay para po kayo makapag-desisyon kung ano yung kulang. Tapos, bukod po dito, meron din po akong ipapakita sa inyo or ibabahagi sa inyo na pwede po nating gamitin para kung sakaling halimbawa mas gusto ninyo na sa cellphone na lang kayo titingin ng mga suporta para malaman ninyo kung ano yung nutritional deficiency ninyo, ito po ang magandang gawin po ninyo. Okay, bago nga po pala tayo magpatuloy, meron muna po akong ipapakita sa inyong quiz kung saan, kagaya po nung dati, pipili po ulit tayo ng 5 mananalo. Kung ano yung mapapanalunan, makikita na lang po ninyo doon sa ating FB site. Okay po? Okay. So, anong sustansya or anong nutrient deficiency ang nagpapakita ng sintomas ng paninilaw ng matandang dahon? Okay, nabanggit ko po kanina merong nakikita sa matandang dahon, merong sa batang dahon. So, ano yung sustansya na kulang kapag yun ay nakikita mo sa matandang dahon? Okay, Okay, 5 winners din po ang ating pipiliin. Okay, doon sa umpisa ng ating magiging susunod na session, doon po namin uli i-announce sa inyo kung sino po yung mga mapalad na mga nagwagi. Okay po? Ulitin po. Okay. Uulitin ko po ulit ang katanungan, Anong nutrient deficiency ang nagpapakita ng sintomas ng paninilaw? Paninilaw po ng matandang dahon. Okay. Matandang dahon po ang tinatanong natin, kundi paninilaw ng matandang dahon. Okay po. Okay. So, tutuloy ko na rin po yung aking discussion. Okay. Paano po natin ma-address yung ating nutrient deficiency? Okay po. Ito sa mga susunod po, meron po akong ipapakita sa inyo mga produkto na pwede nating gamitin. Okay po? Okay. Ang panggagalingan po ng nitrogen, phosphorus at potassium, kumpara dun sa traditional, meron po kaming mas magandang ihahain sa inyo. Okay. Ang kumpleto pong pagkukuhanan ninyo ng 3 sustansyang ito na nitrogen, phosphorus, potassium, pwede po kayong mamili sa Unique 16, Yaramila Winner, at saka po Yaramila Grower. Makikita po ninyo doon sa litrato ng bawat sako, nakalagay po doon yung taglay na sustansya niya. Yung Unique 16 po, nitrogen, phosphorus, potassium. Ganon din po yung Yaramila Winner. Pero makikita po ninyo, may karagdagan po yung mga
elemento kagaya ng magnesium, sulfur, boron, manganese at zinc para maiwasan po natin yung kakulangan dun sa mga sustansyang yon. Gayon din po yung Yaramila Grower, may NPK yon at may taglay din po siyang magnesium at saka boron. Isasama ko na rin po sa discussion nito yung tinatawag nating Yara Levanitra-Bor. Okay, ang ibinibigay po nito ay nitrogen. Pero bukod dun sa taglay niyang nitrogen, meron po yung kasamang calcium at saka po boron para mas maganda po yung magiging performance ng nitrogen ninyo sakaling yan po ang inyong gamitin sa inyong mga pananim. Okay po. Ang pagbibigay po ng sustansya sa ating mga pananim, pwede tayong gumamit ng abono. Pero kalimitan po, kailangan meron din po tayong pinapadaan ng sustansya na padadaanin natin sa dahon. So, ang ibig sabihin po niyan, mag-i-spray po tayo. Ito po, makikita po ninyo. Papakilala ko po sa inyo, meron tayong Yaravita Crop Boost, Yaravita Caltrac, Yaravita Bortrac, Yaravita Zintrac, at saka Yaravita Magtrac. Yung apat na magkakasunod po, yung mula Caltrac, Bortrac, Zintrac at Magtrac, single element lang po. Isa lang po ang karga niyang sustansya. Pero po itong una, yung Yaravita Crop Boost, ang taglay po niyan ay phosphorus, potassium, magnesium at zinc. Maganda po ang epekto kapag kayan ang ginamit ninyo, suporta doon sa ginagamit po ninyo mga granular fertilizer. Talaga pong masisiyahan kayo. Bukod sa maganda po yung presyo niyan, talaga pong makikita ninyo na ang magandang pagbabago, 3 hanggang 5 araw kapag ka po yan ay inyong in-spray sa inyong mga pananim. Okay po. Okay. Yung nasabi ko kanina, kung halimbawa mas familiar kayo doon sa titingin na lang ng litrato, ikukumpara na lang ninyo kung paano malaman yung nutrient deficiency. Ang maganda po, mag-download kayo ng Check It. Libre po ito. Pumunta kayo, yung may mga Android phone, pumunta po kayo sa Play Store, tingnan po ninyo yung Yara Check It, i-download po ninyo. Makikita po ninyo yan, ito pa, sunod-sunod na mga slides. Ito po yung makikita ninyo pagka kayo nag-download. Yan, okay po. Tapos po, sa slide pong yan, makikita po ninyo na ang mga pwede ninyong tingnan na pananim ninyo. Yung mga gulay, ayan po. Okay. Halimbawa po, meron kayong gustong gulay dyan na malaman ang nutrient deficiency. Okay. I-click lang po ninyo yan. Halimbawa po, yung repolyo. I-click lang po ninyo yung repolyo. Pag kinilik nyo yan, lalabas po dyan yung lahat ng nutrient deficiency magmula sa nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, at sulfur. Sasabihin yan bakit kayo meron po nitong problemang ito. Ano yung makakapagpagrabe nito? Ano ba yung trabaho ng sustansyang yan? At bukod po dito, kapag kayo ay pumunta po dyan sa page ng Yara Check It, mayroon po yung rekomendasyon na ibibigay sa bawat nutrient deficiency. Sasabihin po niyan, okay, kung ikaw ay may problema na ganito, eto ang dapat mong gamitin. Pamimiliin ka niyan. Or dili kaya po, kung hindi pa rin kayo kontento doon sa binigay na impormasyon, mayroon po yung nakalagay doon sa ibaba din na sasabihin niya, pwede mong kontakin yung aming taong naka-assign dito. Siya yung tutulong sa iyo para maipaliwanag ng ayos at mai-address yung problema mo tungkol sa nutrient deficiency. Okay, tingnan lang po ninyo ha. Binigyan ko na example. Okay, halimbawa, citrus. Okay, sa citrus, gusto ko makita ano ba yung boron deficiency. Okay, so kinilik niya yung kiklik yung boron deficiency. Okay, lalabas dyan yung sinasabi nila na sintomas, bakit mayroon ka nito, saan importante ang boron at ano yung kondisyon na makakapagpagrabe. And then, pag nakita mo na yan, okay, puntahan mo na yung product information kung saan sasabihin yan sa iyo, ano yung produktong pwede kong gawin or gamitin para maiwasan ko na meron akong boron deficiency. Yan. So, pag kinlik mo yan, lalabas yung produkto. Ayan, detalyado, ano yung taglay ng produkto, anong sustansya. Okay,
Kung halimbawa, yung sinabi ko nga sa inyo, hindi pa kayo kontento dyan, i-click mo yung Contact Yara. Ayan, pag kinilik mo yung Contact Yara, bibigay niya sa iyo yung tinatawag nating tao na pwedeng pumunta sa iyo para personal na ipaliwanag sa iyo yung iyong problema, mabigyang solusyon ka. Okay. So, pag-address natin ng nutrient deficiency, okay, tandaan po natin na ang nutrient deficiency, pag na-identify mo na yan, pwede ka nang maglagay or magbigay ng corrective measure. It's either by the application ng ground application ng abono or mag-spray ka. Okay. Susunod, kung ang habol mo na ngayon ay long-term solution, pwede ka nang magpalit ng nutrient mix. Kung saan, yung proven na crop solution technology or crop recommendation, yun na ang iyong pwedeng gamitin. Meron kaming lahat ng mga nakatanim or lahat ng mga tinatanim dito sa Pilipinas, meron kami tinatawag na crop recommendation or crop solution. Yun, nakalagay doon, ano yung pwede mong ilagay, kailan mo ilalagay, gaanong kadami mong ilalagay. Or dili kaya kung ayaw mo pa namang kuhanin yung buong crop solution, pwede ka nang maglagay ng mga tinatawag nating regular supplement nung produkto na or yung sustansya na kakulangan. Isa rin pong paalala. Okay. Ang mga halaman na nag-i-exhibit po ng nutrient deficiency, may sakit po yan. Pero hindi ibig sabihin, pag may sakit, mamamatay po yan. Pwede po nating bigyan ng tulong yan para mapagaling siya, makapagbigay sa atin ng magandang ani. At tandaan po natin din kapag nakakita kayo ng halimbawa ng nutrient deficiency na paninilaw, tapos naglagay kayo ng corrective fertilizer para makabawi yung halaman, huwag po ninyong aasahan na yung nasirang dahon, makakabawi po yun. Yung pangit na dahon, talagang pangit na po yun. Pero yung lalabas na mga batang dahon, ayan po, yun po ang makikita ninyo na malaki na yung pagbabago. Wala na yung mga tinatawag nating mga deficiency symptoms na nakita ninyo bago kayo nagbigay ng mga kinakailangang sustansya. Okay. 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 Open ko na po ngayon yung ating floor para po sa question and answers. At sa abot po ng aking makakaya, pagtutulungan po namin na sagutin yung inyong mga katanungan. Okay po. Maghihintay po ako ng mga pagdating ng mga text messages ninyo tungkol po doon sa inyong mga katanungan. Okay. Ito pong ginagawa naming mga aktibidades na ganito. Meron po kaming mga susunod pang activity. Kasi alam namin na season, tumatakbo na yan. Wala tayong magagawa dyan, talagang tumatakbo niyan. Lalo na rin po kung pumatak ng ulan, halos sabay-sabay na ho ang mangyayari niyan. Pero hindi po kami titigil ng mga ginagawa naming programa na ganito. Kasi gusto namin po maging maganda yung inyong itatayong mga pananim ngayong season na to. At hindi lang yon, maganda itatayo. Siyempre, ang layunin namin, makaani kayo ng maganda. Kasi yun ang importante. Negosyo ninyo yan. Dapat ang negosyo kumikita, hindi nalulugi. At nandito po kami para umalalay sa iyo, para makamit po ninyo yung tagumpay sa inyong pagsasaka. Okay? Naghihintay po ako ng katanungan. Medyo mabagal yata po ang dating ng mahila ang signal, kaya po mabagal ang dating ng tanong. Kanina po, nag-discuss ako pala kanina kung saan ninyo kukuhanin yung
NPK, saan ninyo kukuhanin yung calcium, magnesium, sulfur. Okay, alam niyo kung saang abono, pero bawat nakatanim po, meron kaming tinatawag na rate at saka timing. Kung gusto po ninyong malaman yung tama pong tiyempo ng paglalagay, ganun kadami bawat puno, magpadala lang po kayo ng message dito sa Yara Facebook Live at Facebook. At kami po ay sasagot doon sa inyong katanungan. Hindi ko po kasi pwedeng sabihin lahat agad na, ito ang kayong ilagay. Kasi meron pong produkto na sa ganitong pananim, kaunti lang yung kailangan. Sa ganitong pananim, medyo marami yung kailangan. Okay po? Kung pwede daw pong Tropico instead of Nitrabor. Ayan, okay. Meron pong nagtanong dito. Itinatanong niya, maraming salamat sa katanungan, itinatanong niya kung pwedeng gamitin ang Tropicoat instead na Nitrabor. Pwede pong gamitin yon kasi yung Tropicoat at Nitrabor, yan po pareho pong calcium nitrate lang. Ang pagkakaiba po nung dalawa, yung Nitrabor po may taglay na calcium, may taglay na boron. Yung Tropicoat po, calcium po, calcium lang at saka nitrogen po. Okay. Question po yun ni June Coraza. Okay. Salamat, Mr. June Coraza. Siya po yung nagtanong nung pagkakaiba na kung pwedeng gamitin yung Tropicoat over doon sa Yaramila Nitrabor. Okay. Si Mr. Adorado Chumasera. Sir, pwede po bang pagsamahin na lang sa isang sako abono ng kumpletong macro at micro para isa na lang ang bilihan? Ayun. Okay, sir. Napakagandang katanungan yan. Okay. Maganda po, sir, sana kung ganun yung pwedeng mangyari. Kaya lang, sir, meron tayong mga sustansya na hindi natin pwedeng, tawag dito, isama doon sa sustansyang yon. Natatandaan po ba ninyo? Kasi meron tayong mga sustansya na tinatawag nating positively charged. Meron tayong negatively charged. Kasi pag pinagsama mo yung positive at negative, ang kalimitang nangyayari doon, magyayapos yung dalawa, hindi magagamit ng halaman. Talagang ako man po, nung ako ibagong pumapasok po dito sa larangan ng fertilizer, yun po ang sinabi ko, bakit hindi gumagawa ang mga kumpanya? Bakit ang ginagawa lang nila, okay, merong, ito lang yung kasama noon. Bakit hindi lahat? Kasi 13 po yan na kailangang sustansya. Bakit hindi na lang isama? Okay, bibigyan ko kayo ng example. Tingnan po ninyo yung Nitrabor. Nitrabor, nitrogen ang karga niya, calcium at boron. Bakit yung tatlong yan lang? Kasi yung boron po, ang trabaho noon, palalakasin niya yung trabaho ng calcium. Ang calcium, ang trabaho po niya, talagang para magamit ng maganda yung nitrogen, kailangan meron kang calcium. Yun lang dalawang yun. Pag sinamahan mo po yan ng magnesium, ang mangyayari po yan, mag-aawa yung calcium at magnesium, sayang lang po yung inilagay ninyong sustansya. Instead na mapapakinabangon ng ating pananim, wala pong mangyayari. Meron din po tayo, halimbawa, yung calcium at saka yung, meron din kasing calcium na pag sinamahan mo ng ibang sustansya, nangyayari dyan, nabubuo po siya sa isang produkto na hindi papakinabangan ng halaman. Kumbaga parang magiging bato, ayun, pag nabuo yun, sayang lang po. Insoluble compound, hindi po magagamit ng halaman. Okay, yun po yung iniiwasan doon, kaya po hindi pwedeng pagsama-samahin lahat ng sustansya sa isang sako. Okay, maganda po yung ideya ninyo, pero palagay ko, sir, sa mga darating na panahon, merong magagawa or merong halimbawa, may mga pagbabago na gusto nilang magagawa nila, mababalot nila yung sustansya na kapag pinagsama mo, hindi sila magyayapos, hindi sila magbababag. Posible pa rin po na mangyari yun, sir. Mention niyo po yung products natin na may micro. Okay. Tandaan din po ninyo, o yung sinabi ninyo, hindi, bakit hindi pagsamahin. Kaya nga po, yung aming Yaramila, meron kaming Yaramila na winner, Yaramila grower, Yaramila Activo, ang kwan po niyan, makikita ninyo, hindi lang NPK. Kaya lang yung kasama po niyang microelement, yung tama lang po na hindi bababagin yung mga kasama niya. Okay po? Sana po naunawaan ninyo yung aking kasagutan po. Dalawa yan, sir. Pareho lang. Okay. Ilang. Okay, ganito po, si Mr. June Coraza po ulit, tinatanong niya, ilan po ang kailangan natin para
paglalagay ng abono. Kasi sinabi ko po kanina, yung per hill, kailangan po sabihin ninyo sa akin ano po yung inyong nakatanim para po eksakto yung mabibigay ninyo. Kasi bawat crop po, kahit sabihin natin mga gulay, pare-pareho po yung kantidad ng abono na gagamitin. Okay. I-text lang po ninyo or halimbawa po punta kayo sa website namin, doon po ninyo ipadala yung inyong tanong at sasagutin ko po specifically kung ano yung nakatanim po ninyo. Okay. Si Mr. Ronald Sembrano de Guzman, Sir, meron po bang abono na ang Yara na pwedeng makatulong para mawala ang asim ng lupa? Okay. Meron po, sir. Ang abono na pwede nating pang-control ng asim ng lupa ay yung tinatawag nating lime. Yan po, pag inilagay natin, yan lang talaga ang pwedeng magbawas ng asim. Kaya lang po, ganito po, yung ating calcium nitrate, okay, may calcium yun kasi yung lime calcium yun eh. Kaya lang po, hindi natin pwedeng sabihin na yun yung gagamitin nating pang-adjust or pang-alis ng asim ng lupa kasi mahal po ang Nitrabor. Yung may calcium, yung Tropicoat, mahal po yun, bawat sako. Ang habol mo lang naman, i-adjust ang pH. Ang pinakamagandang gawin po doon, bumili kayo ng lime, yung apog. Okay, yun yung gamitin ninyo pang-adjust ng pH. Pero, yung calcium na pangangailangan ng inyong halaman, doon ninyo kuhanin sa calcium nitrate, doon sa Nitrabor o doon sa Tropicoat. Hindi po kayo mapapagastos kapag po ganun ang inyong gagamitin. Kasi tandaan po ninyo ha, yung apog po, ang trabaho po noon, yung apog o yung lime, ang trabaho lang po noon, ayusin yung pH. Hindi po yun pagkain ng halaman ninyo. Kasi magaspang po yun. Kapag magaspang ang lime po, hindi po makakain ng halaman yun. Okay po? Tanong, ilang hill per Nitrabor and grower during flowering ang sili? Okay. Kung sili po ang katanungan ninyo per hill, ang amin pong kailangang ilagay po ninyo doon kombinasyon po ng winner at saka po ng Nitrabor. Okay, yung dalawa pong yun ho. At ang pwede ninyong ilagay po per hill ay 5 to 10 grams. Bawat puno po ha. Paghaluin po ninyo yon 5 to 10 grams bawat puno ang ilalagay ninyo ng kombinasyon po ng winner at saka po ng Nitrabor. Bawat puno po yun, ha? Bawat puno. Okay. Si Lan Sapanta po, pag sobra ba sa abono, magdudulot, mangungulubot ang talbos ng sili. Papaano makarecover ulit? Okay, ganito po. Yung pangungulot kalimitan po ng sili, kanina sinabi ko po sa inyo, isa sa problema po doon, pwedeng peste yan, yung tinatawag nating thrips o spider mites. Pero kung i-rule out natin yon, hindi thrips ang spider mites, kumulot. Ang ibig sabihin po niyan, kaya kumulot yan, meron tayong problema sa zinc. Okay, kalimitan po ang zinc na problema, nangyayari yan kapag po matawag dito, mapakla o alkaline yung lupa nyo. Kailan nagiging mapakla o alkaline yung lupa? Kapag sobra yung inilagay ninyong calcium, yan ang magiging problema. Kaya nga po, sinasabi namin, ginagabayan namin, kung kayo'y maglalagay ng abono, aalalayan namin kayo para makaiwas tayo dito. Kasi, biruin mo, ang tagal mo na nang inintay. Ilagaan mo sa seedling tray, tinransplant mo, pinalago mo yung dahon, nilagyan mo ng talbos, pinaganda mo yung talbos, pinaganda mo yung ugat. Tapos, pagdating dun sa mamumunga, kumulot yung talbos, hindi magbibigay ng bulaklak yon. Kaya nga po, kapag ganun nangyari, ang gawin po natin, kung halimbawa, hindi ninyo maintindihan kung ano nangyari, kuhanan ninyo ng litrato, ipadala ninyo sa amin sa FB website namin, tutulungan po namin kayo na ma-diagnose yung problema ninyo, mabigyan kaagad kayo ng magandang solusyon po. Kasi alam naman ninyo sa ngayon, up and down ang presyo ng gulay. Pero sa panahon ngayon po, talaga tumataas ang presyo ng gulay at magandang pagkakataon ito. Kung sa puntong ito ay nagpapabunga ka na, huwag mangyayari na magkaroon ka ng zinc deficiency or kung anumang deficiency dahil kapag nagkaroon ka ng deficiency sa sustansya, mayroong katapat na pagbaba ng ani yan. Sana nga huwag babagsak yung ani or huwag titigil yung ani. Okay po?
Si Mr. Adorado Chumasera po, ano po ang pinaka-best na abono na basal sa ating halaman bago po maglipat tanim? Ayan, okay po. Tama-tama po yun kasi parang batang lumalaki yan. Kailangan bigyan mo ng tamang sustansya, yung sapat na sustansya para makaarangkada siya. Sa amin po, sa Yara Fertilizer, ang pinakamaganda na may re-recommenda namin na basal fertilizer, yung tinatawag nating Unique 16. Triple 16 po yan. Kagandahan po noon, ang nitrogen niyan, 2 klase. Ang phosphorus niyan, 3 klase. Kumbaga, yung pangangailangan mo ngayon, maibibigay. After 2 weeks, may ibibigay pa rin yung phosphorus. After 1 month, may ibibigay pa rin po yan. Kaya po, alagang-alaga ang inyong pananim kapag ka po ang ginamit ninyo ay Unique 16. Ganun din po, magandang klase din po ang potassium source natin. Kaya po, kapag ka po kayo ay mag-uumpisa pa lang na magtanim, i-recommenda ko po sa inyo, full recommendation, magandang gamitin po ang Yaramila Unique 16. Okay. Baka po meron pa diyang gustong humabol po sa mga katanungan. Sige po, mag-iintay pa rin po ako. At doon naman po sa mga nagtanong, nagpapasalamat po ako at kayo ay nag-participate dito sa ating munting takalan ngayong umaga. Okay, magbibigay pa po ako ng ilang minuto para po doon sa mga karagdagang katanungan. Okay, uulitin ko po ulit ha. Kung meron kayong problema sa sakahan ninyo, halimbawa, gusto ninyo na personal na antimano, sasagutin ko agad kayo. Or halimbawa, antimano yung tiyempong yun na nag-text kayo, sasagutin. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa akin, sa aking telepono po. Sa smart po ito. Okay, ako po ulit si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer, at ang number ko po 0918-934-1237. Uulitin ko po ulit ho. 0918-934-1237. Smart po yung number na ginagamit ko po. Okay? Ito, meron pa po ulit. Si Mr. Chumasera po ulit. Sir, okay po ba alisin ang unang bunga ng talong para yung susunod na bunga ay lalong tuloy-tuloy? Okay, magandang practice po yun. Kasi yun yung sinasabi nila. Yung unang-unang bunga, kalimitan, gusto nilang hindi muna ituloy yun. Kasi sinasabi nila, kumbaga, hindi pa handa, hindi pa mature yung puno para bumunga agad. Ang ginagawa nila para yung sustansya ay hindi agad pumunta doon sa bunga, inaalis nila yon. Kasi kapag inalis mo yung sustansyang pupunta sa bunga, ang mangyayari doon, gagawa pa siya ng mga talbos, ihahanda niya yung ginawa niyang talbos para kapag karamihan na ng bulaklak ang lumabas, mas maganda, mas marami yung aanihin mo. Tama po yung inyong ginagawang yon. Sa kalamansi nga po, ganun ang ginagawa. Kagaya nung halimbawa, yung first bulaklak niya sa ikatlong taon, inaalis po lahat yon. Pati po yung rambutan, inaalis po nila yon. Kasi sabi nila, masyadong bata pa yung aking puno para magbigay ng bunga. Iniintay nila yon. Sacrifice yon. Pero maganda naman yung pagkakasacrifice nila kasi pagdating ng ika-4, ika-5 taon, ayun, maganda makikita nila na ani. Hindi na hindi na kulang. Kontento na sila doon sa maibibigay. Okay. Ulitin ko po ulit yung aking number ha. 0918-934-1237. Yan po. Yan po yung aking number na pwede po ninyong i-text sakaling gusto po ninyong personal na sagutin ko na kayo kaagad po. Okay po? Okay. Senior Agronomist po ako, Marcelo Espiritu po. Okay. Ito naman po, si Mr. Derek Paul, si Bayan Paz. Ask ko lang po, sir, ano po ang magandang fertilizer sa ating mga tanim na sili, kamatis, at talong? Okay, ito po yung tinatawag nating pamilya ng Solanaceous. Okay, ang nasa crop recommendation namin, ang unang ibibigay po ninyo, pagkatanim pa lang po, ito po ha, Unique 16. Okay. Pagkatapos po noon, pagkalipat tanim, mga 3 hanggang 14 na araw pagkatapos ng tanim, didiligin po ninyo ng Nitrabor. Okay. Pagpasok ng marami ng dahon, yung tinatawag nating vegetative stage,
paghahaluin po ninyo yung Unique 16 at saka po itong Nitrabor, 50-50 po ang halo niyan at ang paglalagay sa bawat puno, 5 hanggang 10 gramo. O so, ibig sabihin yan, kalahating kutsara o 1 kutsara. Kapag ka po naman kayo ay namumulaklak na, umaani na, ayan, ang gagamitin na po ninyo, grower o ihahalo po ninyo sa Nitrabor. Yan po yung magandang kombinasyon. Merong magtatanong dyan, Sir, walang grower sa amin. Pwede bang iba ang gamitin ko? Pwede po, sir. Pwedeng gamitin ninyo ay winner, haluan din po ninyo ng Nitrabor. At ganun pa rin po, ang gagamitin ninyo, kalahating kutsara hanggang 1 kutsara bawat puno. Okay po? Okay, si Monyen, ano po ang magandang pamatay sa mga weed sa palayan before planting po? Meron po ba kayong binhi na ng palayo dito sa Sultan Kudarat area? Ay, nako po sir, fertilizer company po kami. At kaya ang maire-recommenda ko po sa, hindi po kami nagbebenta ng binhi. Doon naman po sa pamatay ng damo bago po taniman, ang pinakamaganda po doon, ang base po doon sa aking nakita din po sa nire-recommenda ng IRI at saka ng Philrice, ang pinakamaganda po kung gusto nyo mapatay lahat po, kahit yung tinatawag nating quiapo, yung malalapad ang dahon, glyphosate po ang gagamitin natin. Pag-spray mo ng glyphosate po, patay lahat yung naandoon. Kaya lang po, tandaan ninyo, pag nag-spray kayo noon, yung damo sa pilapil ninyo, mamamatay yun, mahirap gumawa ng pilapil kapag ka po walang damo. Okay, at tandaan din po ninyo, huwag kayong mag-i-spray noon ng bukas magtatanim kayo o 1 linggo magtatanim kayo. Hayaan ninyo munang mawala yung epekto ng glyphosate doon sa lupa ninyo. Huwag kayong magtatanim ng in less than 10 days. 10 to 15 days, pwede na kayong magbungkal uli ng lupa. Okay, ayusin na ninyo. Wala na po yung epekto ng glyphosate doon. Tandaan po ninyo, glyphosate lang ang gagamitin. Huwag kayong gagamit ng atrazine kasi pag gumamit kayo ng atrazine, disgrasya yung inyong mga itatanim doon. Lalo na kung magda-direct seeding kayo, lahat ng sisibol po doon, papatayin po noon. Okay po? Okay. So, si Mr. Krishnan Villegas Andrada. Boss, meron bang yara dito sa Pagadian? Ganito po sir, sa ngayon hindi ko masagot kayo ng direktamente pero alam ko po sa Mindanao po meron kaming malalaking distributor dyan na merong mga dealers. Hindi ko lang po alam, i-message ko na lang po kayo mamaya at tatanungin ko po yung mga kasamahan ko na naka-assign po sa Mindanao para po mabigyang tugon po agad yung inyong katanungan. Okay. Boss, ano ba ang magandang abono sa mangosteen bago mag-flowering? 10 years na po ang puno. Ganito po, sir. Ang nagtanong po ay si Hydrich Galvez Oscar. Ganito po, sir. Kalimitan po sa mga horticultural crops, halimbawa ano yung mga horticultural crops? Mangosteen, rambutan, lansones, hindi naglalagay ng abono kasi sinasabi nila, plant now, see you later. Pupuntahan lang kita kapag ka nag-aani. Pero sa ngayong pagkakataon pong ito, aming iminumungkahi kung kayo po ay nagtatanim ng mga fruit-bearing trees, kailangan po bigyan nyo ng abono. Kasi kailangan maganda yung kumukuha yan ng sustansya sa lupa ninyo. Kapag kumuha yan ng sustansya, kailangan palitan ninyo. Kasi kung hindi nyo papalitan yan, magagaya yan doon sa mga sinasabi ng mga magmamangga. Kasi sabi ng mga magmamangga, kapag maganda yung ani ngayon, asahan mo yung susunod na taon, bagsak ang ani kasi kulang yung sustansya niya para makapagbigay ng magandang ani. So, ang ginagawa natin dyan para makapagbigay ng magandang ani, every season or every harvesting season, doon, i-condition mo yung halaman mo. Bigyan mo siya ng NPK, complete fertilizer. Tapos, kapag ka yung panahonan na magbubulaklak na, ayan, dyan ka na magbibigay ulit ng Nitrabor at saka grower, o kaya mamili ka ng winner at saka po grower. Kung anong dami po ng inyong ang dami bawat puno, mamaya po ite-text ko po sa inyo. Nasabi ninyo, 10 taon na po yung edad ng puno ninyo. Kasi
bawat range po ng edad niyan, pataas po ng pataas yung paglalagay ng abono. Pero hindi naman ibig sabihin ng aabot ka ng 2 kilo, 3 kilo o 5 kilo bawat puno. Banayad din po ang gamit niyan kasi mataas naman po yung efficiency ng mga i-recommenda namin sa inyong mga abonong gagamitin sa inyong pagtatanim o pag-aalaga ng horticultural crops. Okay po? Si Mr. Gerson Piedad. Sir, ask ko lang po, pag nag-spray kami ng glyphosate, wala pong epekto sa lupa yun, sir. Sir, ganito po, ang glyphosate, kapag ka po yan kumapit sa lupa, mayroong maikling panahon na yan po ay mawawala na ng bisa. Yun po yung kagandahan ng glyphosate. Pero ang sinasabi ko lang po, habang iniintay yun, yung mawala yung bisa po noon, kailangan po walang pananim. Kasi pag mayroong pananim, nagtanim kayo kaagad, ayun, mamumroblema kayo. Kasi bibigyan ko kayo ng isang example ha. Meron po akong kakilala, sili ang gusto niyang itanim. Okay, yung pagtataniman niya ng sili, inisprayan niya ng inisprayan niya ng glyphosate. Kaso, pagdating po ng 4 na araw, nagtanim siya. Binalikan ako ngayon, sabi mo, nawawala yung bisa ng glyphosate kapag kumapit sa lupa. Sabi ko, oo. Eh, bakit yung mga sili ko namatay? Sabi, tinanong ko sa kanya, kailan ka nag-spray? Eh, 4 days ago. Ay, naku, sabi ko, problema, malaki yun. Kasi hindi ganun kabilis mawawala yung bisa ng glyphosate. Intayin mo. Sabi ko nga, huwag kang bababa ng 10 araw. 10 days pataas, pwede. Pero 10 days below, tatamaan yun. Kasi mayroon pang natitira doon na kapag dumikit doon sa ugat ng itinanim mo, patay yung iyong itinanim. Okay po? Si Miss Odds Dogilio. Okay, ano po ang magandang abono sa saging at saba? Ayun, napakagandang katanungan. Meron po kaming mga programa na para sa Cavendish, para sa lakatan. Pwede pong i-adapt din yun sa tinatawag nating saba. Sa susunod po na session, yan po yung aming tatalakayin. At ang magsasalita po sa inyo, yung aming crop expert, isa sa pinakamagaling po sa Mindanao, sa larangan po ng pagsasaging. Okay, lahat po ng concern ninyo sa saging ay ituturo po niyan. Sa peste, paano tatanim, paano maiwasan yung tinatawag nating Panama disease, paano maiwasan yung Banshee top. Okay po. Pati yung fertilization, kung gusto po ninyo, yung umpisang-umpisa, gagabayan niya kayo para yung pag-ani ng saging ninyo, dire-diretso. Pataas ng pataas yung ani niyan, wala kayong mapapansin na kapag kayo ay nag-ani, oops, merong panahon na biglang babagsak. Hindi po. Dahil doon sa sistemang napatunayan na ng aking kaibigan, ng expert namin, banana expert, ang gagawin po niyan, yung ani ninyo, dire-diretso. Kaya kung kayo nagpapatrabaho, meron kayong pambayad sa labor ninyo. Kung maganda yung presyo, kay mababa, kay maganda, hindi po magbabago yung supply ng saging na inyong ibibigay. Napakaganda ng presyo ngayon, sir, ng saging dahil doon sa coronavirus. Pero bukod dito, sir, yung lakatan, demand sa lakatan, napakatindi, sir. Sa totoo lang, sir, ang presyo ng 1 kilo farm gate, 40 pesos na po. Ay, paano kung dadalhin pa yan dito sa Maynila? Magkano na magiging 1 kilo niya? Baka, sir, umabot na ng 100. So, yun po. Abangan po ninyo sa susunod, sir. Maganda po yung talakayan natin. Saging naman po at ang magsasalita po, saging expert ng Yara Fertilizer. Para sa mga katanungan, mag-message na. Okay. Sa mga karagdagan pa pong mga katanungan, pumunta lang po kayo doon sa website ng Yara Fertilizer Philippines. At doon po ninyo i-type yung inyong mga katanungan at malugod po kaming i-accommodate lahat po ng inyong katanungan. Hindi lang po natin sasabihin na palay, gulay, mais. Okay, kung meron kayong katanungan tungkol doon sa oil palm, kung meron kayong katanungan sa kakao, kung meron kayong katanungan sa saging, handa po kaming tumugon sa inyong mga katanungan. Okay, so sa punto pong ito, ako po ulit si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. At pwede po ninyong i-text sa number, smart number po, 0918-934-1237. Okay, magpapasalamat po muli ako sa inyong pagbibigay ng oras para po makinig dito sa ating munting talakayan. Maraming salamat po ulit at magandang
umaga po. Inaasahan ko po, magkikita-kita po ulit tayo doon sa susunod na session namin na yun po ay gaganapin namin sa susunod na linggo. Iaabiso po namin sa inyo ang araw, iaabiso namin sa inyo ang tamang oras para po hindi ninyo ma-miss yung ating susunod na talakayan. Magandang umaga po ulit at maraming salamat po.